yan para walang iwanan. Deserve po natin yan. At higit sa lahat, ano kaya para sa mga nangangailangan, ilunsad na natin ang pambansang pantawid sahod. Dili nga maglimos na kada pila. Dili ayuda na patsamba-tsamba. Kundi buwan-buwan na sahod sa mga naghihirap. Kaluoy man ang aton mangingisda, ang mangunguma, ang aton seniors, ang aton PWD, ang aton solo parents. Ang pantawid sahod ay magiging parang matinong jowa para sa Valentine's. Naaasahan, laging sumisipot, at tunay na tapat. Hindi katulad ng mga ayuda na kung minsan, hindi mo malaman kung kailan darating. Mas maigi ayusan na rin natin ang ating regional specialist hospitals. Ito yung pangarap ng nanay ko. Sa Manila, may Philippine Heart Center, may nagihapon itong kidney center, lung center, children's center. Why dire sa Iloilo? Mahal masyado magkasakit. Kaya kinahanglan ining mga ospital ikalat natin para sabay-sabay. Palagay ko, deserve ng Ilonggo ang magandang specialist hospital. At palagay ko, kung talagang maayos itong budget, kung itong budget ginhatag sa Ilonggo o Ilocano, may dapa pera para ihatag bilang insentibo sa dekadekadang serbisyo ng aton BHW, daycare workers, barangay nutrition scholars, BPATS at tanan. Kaya deserve nila talaga yan. Itong simple na mga pangarap natin, deserve po natin the service sa Senado. Sa inyong lahat, ano man ang problema, may solusyon. Ay, may solusyon. Numero 39 sa balota, sa inyong tanan, damo nga salamat, mabuhay ang Iloilo! May hapon sa aton nga tanan, sa aton nga mga government officials, sa lahat ng mga kandidato, sa tanan nga mga bisita ta subong, damo gid nga salamat sa inyong mainiton sa pagdawat sa amon diri karon subong nga adlaw. First, I would like to thank God for this opportunity and good weather tayo ngayon. Magandang panahon na binigay sa atin at higit sa lahat, yung malusog na pangangatawan na binigay niya sa atin. Bawat pamilya na nagkakaroon ng sariling tahanan, bawat Pilipino na may kasariling hanap buhay, bawat Pilipino na may sariling hanap buhay o negosyo o trabaho, ako po ay natutuwa. Ako po ay natutuwa sa bawat Pilipino na umasinso sa buhay. Nakaahon sa kahirapan. Dahil po, ang inyong likod, gusto ko lang pong ipaalam sa inyong lahat na bago po ako naging Manny Pacquiao, naranasan ko pong hirap ng buhay doon sa mga hindi pa nakakilala talaga kung saan ako nagsimula. Alam nyo, si Manny Pacquiao, bago ako naging Manny Pacquiao, dumaan po ako sa pinakamahirap ng sitwasyon ng pamilya. Alam nyo po, para makilala nyo lang si Manny Pacquiao, naranasan ko po matulog gilid sa kalye. Matulog lamang gilid sa kalye. Ang sapin ko, karton lang. Minsan magkakain, minsan hindi. At yan ay hindi ko makakalimutan habang ako'y nabubuhay yung karanasan ko na yun. Dahil sa karanasan ko na yan, kaya bawat Pilipino na magkaroon ng sariling tahanan, bawat pamilya at Pilipino na magkaroon ng sariling trabaho, ako po'y natutuwa. Kaya po, God willing, ako'y makabalik. Ako'y makabalik sa Senado, sisiguraduhin ko na magkaroon ng funding, budget, itong tinatawag nating sustainable livelihood program para sa mga Pilipino nang sa gayon, mapalakas natin ang small, medium enterprises dahil dyan, makapagbigay tayo ng trabaho sa milyong-milyong mga Pilipino.
At alam natin dito sa ating bansa, 99% yan, micro, small, medium enterprise dito sa ating bansa. At kailangan palakasin yan para maraming mga Pilipino ang mabigyan ng trabaho at mga pamilya na magkaroon ng hanap buhay. Yun po ang kailangan nating gawin. At nais ko pong ipaalam sa inyo na habang ako'y nabubuhay, alam nyo, habang ako'y nabubuhay, ang tinitingnan ko ay ang bawat Pilipino. Ang tinitingnan ko, kasi yung ligasiya ko sa sport, nandyan na yan, hindi na makalimutan yan kahit mawala na ako dito sa mundo. Nandyan na yung ligasiya na yan. Pero yung legacy na gusto kong ma-accomplish, yung legacy na makatulong at maging inspirasyon sa mga susunod pang henerasyon. Alam natin yun. Gusto ko maging halimbawa like Singapore. Look at Singapore. Pag sinabi mong Singapore, kahit na matagal nang namatay si Lee Kuan Yew, naaalala natin na si Lee Kuan Yew. Dahil nag-iwan siya ng alaala at legasya at yan ay nakatulong sa mga henerasyon pang darating. Yun po sana ang gagawin natin dito sa ating bansa. Nang sa gayon, ang mga darating pang henerasyon, ang mga susunod na henerasyon, mabiyayaan sila at makatulong sa kanila ng malaki. Nais ko pong magkaisa ang bawat Pilipino dahil isa lang ang hinahangad natin. Isa lang po ang hinahangad natin, yung matagumpay, sumasagana at umunlad ang pamumuhay natin. Kaya patuloy po ang Manny Pacquiao na magbibigay ng sariling tahanan at hanap buhay po at magpapaaral sa mga kabataan na hindi makapag-aral. Yun po ang aking ginagawa sa abot ng aking magkakaya sa sarili kong pera. Hindi naman po ako nagnayabang, pero sa awa ng Panginoon, sa hirap at ginawa, sa income ko, libo-libo na pong pamilya ang nabigyan ko ng sariling tahanan. Libre po, wala pong bayad yun. Sariling tahanan. Sinasabi ko lang po ito para yung may puso dyan sa mga mahirap, gawin naman nila. Mag-inisip na lang na tayong lahat magsama-sama para nang sa gayon, ang bawat pamilya, bawat Pilipino, umunlad sa buhay at hindi mahirapan ng may matulugan at may makain sa araw-araw. Yun po ang aking hangad. Dahil hindi po tayo forever dito. Lilipas lang din tayo lahat. Ano man kalaki ng pera mo, ano man kayaman mo dito sa mundo, pag ikaw nawala, iba na rin nagmamay-ari niyan. Hindi mo madadala yan. Kaya po tayo lahat magkaisa mga Pilipino dito sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Mabuhay ang Iloilo. Maraming salamat po. Mabuhay ang mga dabarkad sa Iloilo. Ang dami. Mabilis lang po ito. Papaalala ko lang sa inyo, sapagkat ang Iloilo hindi po iba sa akin eh. Marami kaming nagawa ng tulong sa Iloilo. Kahit nung ako po ay nag-umpisa, nung unang panahon, ako po ay naging Vice Mayor ng Quezon City. At pagkatapos po ay nakita ko ang problema ng mga local government units. Kaya po pagtungtong ko sa Senado noong 1992, inasikaso ko muna kagad yung calamity fund na pwede nang gamitin ng mga lokal na dati hindi, kailangan Pangulo nagsasabi. Ginawa ko pong batas yun. Ginawa ko rin batas na magkaroon ng family courts sa buong Pilipinas. At ginawa ko rin po yung Philippine Drug Enforcement Agency na kung saan pagkatapos po ng 10 taon naman ay binalik nyo ko ng 2010. Nakita ko naman noong 2010 ng mga pagkakulang, wala po tayong mental health law. Wala tayong mga doktor, lalo na nakita nyo nung pandemic. Kapos na kapos ang doktor sa Pilipinas. Kaya ang ginawa ko yung mental health law at yung doktor para sa bayan, free medical scholarship sa buong Pilipinas, sa bawat Pilipino ay ginawa po naming batas. Ako po ang principal author noon. Lahat ng Pilipino na gustong maging doktor ngayon, libre tuition fee, libre libro, libre lodging, may allowance pa. Magdoktor na kayong lahat. Kaya po, pagdating ngayon ng 2025, gusto naman po namin makatulong muli. Nakikita ko po na kailangan harapin natin itong problema ng social media sa fake news. Yung fake content. At pagkaraan niya, nakita natin din sa pag-aaral ko ng 20 taon, nakita ko kung paano susolusyonan hindi lang right sizing ng government,
kundi pati paano susolusyonan yung ating problema sa ipinagbabawal na gamot o droga. Nakita naman natin kung paano sakit ng ulo ng mga nakaraang administrasyon. Dito ngayon, sa administrasyon ni President Marcos, pagbalik nitong grupong na ito sa Senado, isasaayos po natin yan. Pag-iisahin ko ang Dangerous Drugs Board at saka ang Philippine Drug Enforcement Agency, gagawin nating Presidential Drug Enforcement Authority na kung saan haharapin diretso ang problema sa prosecution, problema sa enforcement, at problema sa prevention at rehabilitation, hindi sabog. Pag-iisa-isahin natin at dyan magtatagumpay tayo na pakikipaglaban natin sa ipinagbabawal na gamot. Ngayon, huwag po natin kalimutan, para makumpleto ang laban ni President Marcos at ng ating administrasyon sapagkat ang gusto natin ay matagumpay ang bansa. Kahit sino pa presidente, ang gusto natin, maging matagumpay ang bansa. Kaya po inaasahan po namin na tutulungan nyo kami lahat. Meron pa akong konting oras eh. Meron ako isusumbong na isang ali doon kanina eh. Kasi akala ko dahil dito sa Iloilo, ginawa kong city yung Pasig. Yung Pasig, Iloilo, city na yun eh. Ako po may gawa nun eh. Ngayon, pagdaan ko dyan, akala ko kilala na si Tito Soto. Di ba? O, di kakabayan, sisigawan sila. Yung isang ali doon, bigla ako hinila. Hinalikan ako. Pero ang sabi, wow, ang pogi ni Vic. Akala mo, hindi kita tinandaan, ha? Ano ba ibig mo sabihin? Mas pogi sa akin si Vic? O napagkamalan mo kung si Vic? O, linawin natin. Iloilo to. Brad ko, si Jerry Treñas. Kailangan maliwanag sino si Tito, sino si Vic. Dalawang bagay lang tatandaan nyo, mga bata. Si Tito, may bigote. Si Vic, wala. Pangalawa, si Tito, isa lang asawa. Si Vic, marami. Mabuhay, Iloilo!